KG Jazz and Ate Jules Halaya Honor Radio. KG Jazz and Ate Jules Halaya Honor Radio. Dear DJ Jazz and Ate Jules sa Lia Honor Radio. Dear DJ Jazz and Ate Jules sa Lia Honor Radio. Hello, brothers and sisters. Ako po si Flores. Kayo po ay nakikinig sa Lia Honor Radio. Nanubukan. Hi brothers and sisters, ako po si Daniel Alia Langzon from Tiboli Branch, Marbel District. Kayo po ay nakikinig sa Layahana Radio, Tunog Lokal. Hi brothers and sisters, kami ang Caribbean Elders. At kayo ay nakikinig sa Layahana Radio, Tunog Lokal. Good evening sa ating mga brothers and sisters, Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta? O sa ating mga kaibigan, kumusta po kayong lahat? O sa ating ka-stake po natin dito po sa Cagayan de Oro East Stake. Kumusta po? At sa ating mga kaibigan po na nanonood po ngayon sa ating live streaming dito po sa ating Facebook Live. Kumusta po kayong lahat, brothers and sisters, no? Luzon, Visayas, Mindanao. O sana po yan, nasa mabuti po kayong kalagayan, no? So, no, nako, sa panahon po natin ngayon, talagang dapat malakas po tayo. O, kasi sa panahon ngayon, mahirap magkasakit dahil lahat ay mahal na po, brothers and sisters. O mga mahal na gyud, o mahal na mahal, o uso ngayon sa pagmamahal. O sa mga may mga minamahal dyan, hala, sama-sama tayo. O sa ating mga brothers and sisters, nanood po sa atin ngayon, no? Kumusta po, no? Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa ating programa nga Dear DJ Jazz and Ate Jules. Ngunit hindi pa po natin na-contact si Ate Jules. O parang postpone yung program natin ngayon. Sa muka. Uy, kumusta nga pala sa ating kabro na si Selvis Datuin. Palagi talaga itong nagpapagreet talaga si Selvis Datuin. O kumbaga ano to present to palagi sa programa natin. O shoutout natin sa ating kaibigan dyan po sa Utah. Ang ating kaibigan na si Selvis Datuin na palagi pong nakiki-shoutout po sa atin, no? Yun, no? O, sana ba yun si Ate Jules? Parang bigla pong nawala sa ere. Sana ba yun siya? O, bigla siyang nawala. Hindi ko ma-contact, kasi hindi ko siya na-chat advance. Sa muka. Uy, kumusta na yung mga mahal natin sa buhay? Mahal sa buhay, mga mahal na mamamahaling binibili. O, lalong-lalo na sa gas, gasolina, nako, krudo. Ang mahal na. Lahat talaga ngayon ay minamahal natin. O, kumusta? Yung lahat ata, ano ngayon parang, affected. Affected, ano ba? Tama ba yun, Lolo Coco? Oo nga, sobrang taas na lang ating gasolina. Yung talaga yung problema natin ngayon, didigas. Kaya nga, ang taas na talagang yung bulsa natin parang mauubos na yung mga makakapal na papel. Shout out sa aking kaibigan na si Edward Gamos.
Ay, yung nga kaibigan natin na kung saan na talagang bigatin po yan. Shout out sa iyo dyan, Edward Gamos. Palagi na po itong napashout out po sa atin. Oo nga, no? Shout out natin yung kaibigan natin si Edward Gamos. Nako. So medyo kinokontak pa natin si ngayon. Anong tawag dito, si Ate Jules. Talagang wala pa tayong contact sa kanya. Parang ito na. Nakalimutan niya daw sa book. Huwag mo naman basahin, DJ. Just pinapangka mo yung kasama mo. Alright, so sa mga brothers and sisters natin, yun talaga, yung buhay, no, talagang mahal. Susolusyonan din natin to, problemahin natin yung mga mga problemang bibilihin natin. So, problemahin natin to mga pag-ibig ngayon. Sa usapan natin ngayon nga Dear DJ Jazz and Ate Jo. So, kalimutan muna natin yung problema nga mahal na mga bilihin, mahal na gasolina. Iisipan muna natin yung love ngayon. Pag-usapan natin yung mga love na kung saan po ay nakatago na sa baul. Yung love na kung saan po ay umusbong na. Yung love na talagang nagtatago pa rin, no? Pero ba ganun? Mga love na kung saan po ay kinalawang na. Katulad ni Lolo Coco. Alright, so kung meron po kayong mga kwento na kung saan po gusto nyo ipadala dito po sa programa po natin, wag na po yung problema sa pera, ha? Pwede natin pa usapan yan, di ba, Lolo Coco? Problema sa pera kasama si Lolo Coco. Siyempre, kung may problema sa pera, problema nyo na yan. Right, so naghahanda na po si Ate Jules sa ata ngayon, no? Yung letter sender natin, kakaiba din to. Binasa ko na, parang naiyak ako. Yeah! Check ko nga kung nandito pa ba, baka nawala na yun. Pinapakialaman pa naman yung cellphone ko sa mukha. Sa mga gustong magpadala, padala nyo na po yung mga kwentong pag-ibig po ninyo. Success ba yan? Or bigo man yan? Bigyan natin yan ng buhay-buhay. Babasahin namin yan ni Ate Jules. So sana po ay marami pa po magpadala. Meron na tayong mga letter sender dito. Meron na nga iba na hindi member ng church. So hinayaan natin tanggapin niya, no? Welcome tayo sa lahat ng kwento dito. Walang bawal po yan, brothers and sisters. So talaga ang bilis ng panahon, March 21 na. Nako, ang bilis na, March 21 sa patapos na yung March, so April na. Ay lalabas na namang kanta ni Jose Marich. Ang live pa. Alright, so sa mga brothers and sisters natin, paki-like at share po yung live streaming po natin ngayon. Sana po ay ma-share niyo po yung ating live po natin sa ngayon. So, meron ba tayong audio? Meron na pala tayong audio. Akala ko nawala yung audio natin. At least chine-check na natin. So, i-try na nating tawagan si Ate Jules, no? Kumusta kaya si Ate Jules ngayon? Siguro busy ngayon. Right. So, tatawagan na natin. Sana hindi nagka-problema yung internet natin. Parang nagre-red yung internet natin. Ako, sana naman makapasok dito si Ate Jules sa natin. Ay, try nating tawagan, ha? Wait lang, ha? Tawagan natin siya ngayon. Kaya sa ating mga bro at mga sis, no, sa mga gusto pong sumali sa ating programa, pwede po kayong sumali po sa program po natin. Huwag na kayong mahihiya. Kapal-kapalan nyo na yung mga mukha nyo sa mukha. Ayan, sumagot na natin si Ate Jules. Andiyan na ba si Ate Jules? Yun. Ate Jules! Ayun na, Parang akala ko hindi ka mag-isisipot kasi si Lolo Coco na lang sana yung maging proxy. Proxy? Saglit lang, DJ Jazz, ha? Wait lang.
Ayan, so sa ating mga bro at mga sis, no, sa mga gustong magpadala ng inyong mga kwentong pag-ibig, huwag niyo na po ikahiya yung pag-ibig niyo po. Tara, ma-inspire po tayo niyan. Kahit na ano na yan, nakatago sa baol, pabigyan natin yan ng buhay. Alright, so yun lang, no? Parang yun na. Naka-off yung cam niya. Ayun. Kumusta dyan, Ate Jules? Okay lang. Medyo bumaba na yung gas nyo dyan? Gasolina? Hindi pa rin ba? Ay, tumaas na din yung mga gasolina namin ngayon. Tumaas ma? Medyo busy din recently. Ganon? Oo. Akala ko yun. Lahat naman siguro affected. Akala ko hindi kayo affected dyan sa Davao. Affected pala. Ay, naku, wala nga budget. lahat affected ngayon, David. Lahat affected, oh. Kaya nga, puro mahal. Kaya yung yung mga ano natin din, puro mahal. Oo, mahal talaga. Kaya ang topic din natin yun. Ang topic din natin, pagmamahal din. Yes. Ano ba ito? Usapang Wala kasi pagmamahal. ako sa bahay. Ibang usapan na pagmamahal to. Alright. Kaya brothers and sisters, kalimutan niyo muna yung mga mahal dyan, yung mga presyo ng mga bilihin, gasolina. Dito tayo sa ibang mahal. Alright, so sa ating mga brothers and sisters, pag-like at share na po. Reading na. Ako ba yung magbabasa ngayon? Ay, ako pala, no? Oo. Ako pala yun. Ay, hindi ko pala na-send sa'yo. Ako pala. Ay, nandito ba yun? Ay, andito. Nandito na. Oo. Right, so sa ating mga brothers and sisters, no? Ito na po ang programa po natin, Dear DJ Jazz and Ate Jules. You, no? Yeah. Ayun, so kayon. Palakpakan sa ating mga brothers and sisters natin. Ang ating letter sender ngayon is talagang kakaiba rin to. Talagang kakaiba. Binasa ko na parang na-curious ako sa kwento niya eh. Kasi ang haba. At least sa mag-MMK yung mga natin, mga letter sender, nag-effort talaga silang magsulat ng mahaba. Oo. Right, so babasahin na po natin brothers and sisters, no. Ito po ay talagang pinaghirapan niya ang haba. Alright, Dear DJ Jazz and Ate Jules, magandang araw, magandang gabi sa inyo at sa mga taga-subaybay ng inyong programa. Ako po si Jason, 18 years old. You know? 18 years old. Parang ano to? Talagang kakadibu pa lang. From Manila. Uy, from Manila. Saan sa Manila? Wala na yung sinabi. Ang love story ko na ito na ibabahagi ay komplikado. Uy, komplikado. Bakit kaya? Dahil tungkol ito sa aking mga best friends na babae. Yun, no? Ay, so boy best friend siya. Uy, mga best friend pala. Oo. Pag boy best friend talaga, alam ko talaga may pagkakataon na baka mag-love sa girl best friend. Meron pala ganyan, no? Wala akong best friend dati na babae. Ikaw meron ba na lalaki? Wala, no? Best friend? Yung husband mo ate. Mayroon ako, pero ano pa ako noon? Elementary pa. Wala na. Wala na, no? Sige, pagpatuloy natin. Itago natin sa pangalan na Summer at Jeneline. You know? Uy. Summer at Jeneline. Ganda mga pangalan, Pagstahin. Silang dalawa ang palagi kong kasangga ko sa araw-araw na aking pamumuhay sa mundong ito. Charis. Grabe naman makata si brother. Hi. Simulan natin kay Summer. Yung story namin ni Summer. Nakilala ko sa Summer sa isang pangyayari na aksidente. Uy! Ano ba? Na-aksidente siya sa pagdadrive ng kanyang motor. DJ Jazz at Ate Jules. Gabi po iyon at meron pong na-aksidente. Uy!
Okay. At wala ka agad tumulong sa kanya. Kaya ako po ang unang lumapit at tumulong sa babaeng iyon. Okay? Sa tulungin. Matulungin tong taong to. Mabuti. Duguan ang taong ito. At nakita ko siyang walang malay habang ako ay sumisigaw ng tulong. Uy, talaga. Sumisigaw pa Pero siya ng grabe tulong. traumatizing kaya makita ng dugo. Oo, meron talagang ganyan. Kahit nga ako, pag may nakita ko talagang iba yung reaction ko. Namumutla, oo. Parang bloody na. So parang ayaw ko rin. Pero sa kanya, parang kursunada siya. Sumisigaw ko ng tulong. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ko ang kanyang kamay. Sabay tinignan ko at kinupkop ang kanyang pulso. Hinawakan ang kanyang pulso. At kanyang hininga at pinakinggan ko po kung humihinga pa siya. Yun Marunong si brother ng ano? Parang ata to, nursing. Baka, hindi natin alam. Oo. Pero at least marunong si brother ng Meron na siyang inano niya yung pulso kung meron pa at kung humihinga pa siya. At good news naman ay meron pa siyang pulso at humihinga pa po siya. Pero nawalan po siya ng malay. Oh, grabe naman. Siyempre. Walan siya ng malay, no? Dahil hindi po ito naka-helmet ang babaeng ito. Ay, nako, hindi ka pwede sa Davao. Pag helmet ka, ate. Nako naman, Helmet ka, Sa mga oras na yon, habang ako ay naghihintay ng tulong, DJ Jazz at Ate Jules, ay biglang nagkamalay ang babaeng ito. Iyon, no? Mabuti. Oo. Sinabi ko sa kanya, relax ka lang, huwag kang tumayo, huwag kang gagalaw ng marami. Huminga ka lang at relax lang. Sabi ko sa kanya. Doon, no? At para hindi siya matulog, tinanong ko siya, DJ Jazz at Ate Jules. Sabi ko sa kanya, ano ang pangalan mo? Yun, no? Tanong ko sa kanya. Sumagot naman siya po ay si Summer. Yun na yung start, no? At pakilala sila. At nagtanong din naman si Summer sa kaakin kung sino ako. At sumagot din ako ay si Jason. At least a conversation sila to keep the... Conversation na. Parang ano talaga, parang may idea to siya sa mga ganyan, no? Para hindi matulog. Para maging conscious, oo. Kasi medyo, sabi nila, mahirap na daw pag naging unconscious yung pasyente. Parang, tinatanong niya, no? At marami pa po kaming conversation at sabay po na may dumating na tulong. Ayun. Mabuti naman. At pinapatuloy kong sinabi sa kanya na huminga ka lang, relax lang, at maghintay tayo sa ambulansya. Oy, ayos Part 2. Uy, may part 2 pa, Sa mga oras na yun, may dumating na ambulansya at sinabihan ako na sasama ako sa kanya. Uy, bakit kaya? May alam sa ganyan, no? Akala nila kapamilya. Kasi sinong relative o... Baka siguro ganyan, no? At ako naman po ay sumama para po magbigay ng statement sa pangyayaring iyon. Pagdating sa hospital, tinanong ako kung kaano-ano ko ang babaeng ito. Sagot ko naman ay hindi po kami magkaano-ano. Isa lang po akong tumulong sa babaeng ito doon po sa pangyayari na aksidente. Yun. To make the long short, DJ Jazz at Ate Jules ay naging okay na si Summer. At dumaan po ang maraming araw. Dumaan para ng maraming araw sa hospital. Kasi kami nakabantay siya sa hospital. Talaga? Grabe naman si brother. Punta ako sa hospital, DJ Jazz. Bakit? Dahil matagal po nakalabas si Summer during that time. Naging friends talaga sila after the accident. Okay. Nagkaroon na sila ng parang ano talaga, no? Picture of you, picture of me. Palagi pumupunta sa hospital para dalawin si Summer at doon po nagkagandahan kami ng loob ni Summer. Nagkagaan ng loob. Ako po ang nag-aalaga po sa kanya at nakausap ko na rin po ang kanyang mama at papa at ang kanyang mga kapatid sa hospital.
Wow. Hindi So yun yung nagtagal. kasi organic encounter nila. Hindi ko alam, no? Pero palagi, malaki ang pasasalamat ng kanyang pamilya dahil sa pangyayari. At dahil po doon, ay negative po ang nakita sa ulo. Okay lang, no? Negative talaga, walang pangyayari pala. Ayos, akala ko yun na naman yung usuring patay-patay. No, wag naman sana. Yun Wag yung naman inisip ko. sana. At doon po nagsimula ang aming pagkakaibigan, mga kulitan sa isa't isa ni Summer. Si Summer po ay mabait, DJ Jazz at Ate Jules. At ganun din, maganda po. Yan. May kamukha po siyang artista. Kung kilala niyo po yung dating PBB housemates, nako. PBB housemates. Ay. Na si Ashley, nako. Ashley Ortega, wow. Na kamukha niya po si Ashley. Makulit din at talagang cute na cute si Oy. Summer. Kaya to ha. Brother, ha? Kaya gagaan talaga ang loob mo sa kanya. Yun, no? Part 3. Taas ulit. Ang haba. DJ Jazz at Ate Jules, sa mga dumaan po na araw at weeks, ay talagang nagkaroon kami ng relasyon ni Summer. Relasyon? Ano kayong relasyon? Mag-best friend po kami. Akala ko kung anong klaseng relasyon na. Best friend na pala muna. Sige, best friend muna tayo. Relasyon. Maganda yan. Oo, maganda yan. Relasyon, best friend, no? Best friend na sila. Tapos, may follow-up check up po si Summer at yun po ay kinonfirm ng doktor ay okay po siya at wala pong nangyari sa kanyang ulo. Yun, mabuti naman din. Kasi naka-helmet. Patuloy pa rin ang aming kulitan at kitaan sa araw-araw, DJ Jazz at Ate Jules. At talagang nagkaroon kami ng relasyon, yun na po ay best friend po. Yun, no? Sa pagdating po na maraming araw ay may pinakilala sa akin si Summer. Yun, no? Oy, nagselos na. Ito. Yun na yun. Pinakilala po ni Summer ang kanya ding best friend na si Jeneline. Yun, no? Oy. Okay. Yun na. Yun. Baka puso ulit to kasi brother ngayon, ha? Tignan natin. Pinakilala niya sa akin si Jeneline. Ang best friend po ni Summer. At si Jeneline din po, to make the long story short, ay maganda din po siya at mabait. Parang kinainangkin mo na lahat. Sumuk. At hindi po nagtagal, DJ Jazz and Ate Jules, ay kaming tatlo ay nagkaroon ng relasyon. Alam po na to, best friend. Best friend. At least, kinlaro niya talaga. Naging malinaw. Si Jeneline po ay 16 years old. Magkaedad lang din po sila ni Summer. At ako po ay 18 years old. Okay ba yun? Parang okay lang, magkalapit lang din yung age nila, no? Oo, kaya vibes talaga sila. Garang 2 years gap lang yun. Ayos lang yun, no? Hindi na natin maano yan kasi sa mga ganyan, eh. Part 4. Sa pagpatuloy, DJ Jazz at Ate Jules, aaminin ko sana, Part 2. Ito yung sinabi nyo. DJ Jazz at Ate Jules, aaminin ko sa inyong dalawa, silang dalawa po ay talagang napakaganda at napakabait. Kung iisipin nyo po, DJ Jazz at Ate Jules, ay pwede kong maging girlfriend talaga sila kung liligawan ko silang dalawa. Yun na yun. Brother. Sige, sigaw. Talaga, ha? Kung liligawan ko sa kanila. Pero hindi ko ginawa, DJ Jazz at Ate Jules. Kaya wala akong moves na ginawa. Ayos din, ha? Okay. Pero dumating ang maraming araw at buwan, DJ Jazz, sa aming pagkakaibigan, pagiging best friends, ay si Summer po ay merong personal na inamin sa akin. Ayun, Summer na in love. Nagkita po kami ni Summer at sinabi niya po sa akin lahat
ang kanyang nararamdaman. Sabi niya sa akin, Jason, may gusto ka ba sa akin? Ay, May part ba ako sa puso mo? ay, Ano ba to? Please tell me. Di ko na kaya ang nararamdaman ko. Sagutin mo ang mga tanong ko. Nako. Kasi ako, gustong gusto na talaga kita. At totoong nararamdaman ko sa iyo. Babae na yung babae na yung nagano ha. Nag-moves. Ako, ang gwapo sigurong taong to. DJ Jazz at Ate Jules, nagulat po ako sa mga oras na yon sa sinabi ni Summer. At hindi ko po alam kung ano ang sasabihin ko dahil siya po ay aking best friend. At hindi ko po alam kung ano ang aking sasabihin sa kanya. Yun. Okay. Mahirap talaga yan, best friend man. Sabi niya sa akin, please tell me, pakiramdaman mo kung ano ang nasa puso mo. At maghihintay ako na sasabihin mo. At doon nagtapos ang aming pag-uusap ni Summer. Siyempre pa na-shock Ang siya. babae na yung nag-moves talaga eh. Talaga, matagal siguro to sila eh. Matagal to silang nagkasama, nagkakaibigan. Part 5. DJ Jazz at Ate Jules, hindi ko alam ang sasabihin ko kay Summer at talagang normal pa rin po ang aming pag-best friend. Nagkikita, nagkikwentuhan kung saan kami pupunta, ay magkasama kaming tatlo. Si Summer at Jeneline. Sa mga araw na ito po, DJ Jazz, ay meron pong isang araw na ikinulat ko rin ay meron ding inamin sa akin si Jeneline. Patay tayo dyan. OMG! Ang gwapo mo, brother, Sige. Pogi problem. Mga 16 kasi to eh. Mga bata talaga eh. Diyan natin makikita sa mga edad na to eh. Si Jeneline ay inamin din sa akin na gusto niya ako. At talagang espesyal ako sa buhay niya. Ako. Hindi ka typical na best friend sa akin. Ang boyfriend ka. Nako! Ay. Boyfriend material. Okay. Alright, so patuloy natin kung anong kahinatnan ng kwentong ito. Kung sasabihin ko ngayon, DJ Jazz at Ate Jules, alam ko po ang iniisip nyo. Alam ko. Gwapo kay ka. Talagang sobrang gwapo ko, DJ Jazz. Dalawang best friend ko na talagang magaganda at mababait ay nagkagusto sa akin. Ganyan talagang buhay. Pero sa totoo lang, DJ Jazz at Ate Jules, ay hindi ko po talaga inisip sa kanila naligawan sila at ano pong sabihin ko po sa kanila kung mahal ko sila o hindi. Basta ang alam ko, DJ Jazz, sa puso ko ay best friend po ang nararamdaman ko sa kanila. Ay mabuti. Okay din. Parang Pero DJ Jazz at Ate Jules, lalaki din ako at meron din akong kunting nararamdaman sa kanila. At yun po ang gusto ko pong magpatulong sa inyo kung ano ang dapat kong gawin at kung ano ang sasabihin ko sa dalawang ito. Tinanong ko po si Summer kung alam ni Jeneline kung alam ni Jeneline na gusto mo ako. Okay. Tinanong pa niya Sabi naman ni Summer ay walang kaalam-alam si Jeneline. Secret pag best friend eh. Ayan. At hindi ko na rin po tinalong si Jeneline sa mga bagay na iyon. Please, DJ Jazz and Ate Jules, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay ng inyong programa, ano po ang gagawin ko sa dalawang babaeng ito na kung saan po ay nagpapaluap pa silang dalawa? Follow-up question. At least consistent. May follow-up question. Ano na? Kamusta na? Please, tulungan niyo po ako kung ano po ang gagawin ko at sasabihin ko sa mga babaeng ito.
At sana po ay mabigyan din po ako ng advice sa ating mga nanonood sa programa niyo po. Hanggang Yeah. dito na lang po at sana po ay marami pa pong magpadala ng inyong mga kwento dyan sa programa niyo po. More power sa inyong programa. It's me, Jason. Ayun, Jason. Ako, talagang iba tong hatak ng ano natin ngayon. Na anong tawag Pero nito? mabait naman talaga si Jason, no? Wala naman tayo masabi sa character na meron siya. Mabait naman siya. Yun nga, gulong-gulo lang siya sa situation ngayon. Parang ano siya, parang on the spot, no? Imbis, sa kanya kasi siguro, pero siguro imposible wala ka kaya sa naramdaman sa'yo, Ate Jules. Ano kasi, for me sa mga ganyang bagay, teenager pa yan. Siyempre, nasa stage pa sila ng discovery, making friendship, tapos tapos nasa stage pa sila nag-explore kung ano talaga yung gusto nila sa buhay. And of course, sa ganyang stage, para sa akin, at that stage, nag-explore na din sila ng mga romantic side of things. However, given sa edad nila, ewan ko pero napapansin ko kasi sa generation nila, parang kapag hindi mo ma-flex ang isang person na may jowa ka, parang tingin lang sa sarili nila, hindi sila attractive, parang kung wala silang jowa, feel nila parang napag-iiwanan sila sa trend, yung mga ganun. Oo nga, oo. Iba kasi yung generation nila nga, hindi man sa pero yun, parang may iba na parang gusto ko na magka-jowa agad, like, 12 ka pa lang! Kami nagja-jackstone pa kami, nagja-Chinese garter, bakit? Yung mga ganun, parang ang aga nilang gustong maging adult in some way, na maranasan yung mga adult experiences. Kung iisipin, kapag dumating ka na sa adulting, mas gugustuhin mo pang bumalik sa pagka-teenager na lang. Na wala kang iisipin, kundi pag-aaral. Oo. Talagang yung mga ganyan mga feelings talaga is mga normal, no? Sa mga ganyan mga edad. Talagang best friend ako. Dalawang best friend, tatlo sila, no? Babae. Ako. Mahirap yan. Kasi ang problema din kasi dito ni ni Jason, na walang masasaktan sa kanila. Oh, yes. Yun yung ingatan mo yan kasi best friend mo yan sila Ingatan mo talaga yung mga feelings na ano yung sasabihin mo. Yung pag-iingatan mo yan kasi one moves mo lang dyan, nako. You can have both of the world, the best of the parang dalawa talaga sila. Meron masasaktan talaga diyan kung may sakaling pipiliin siya. Pero buti na lang kinlaro naman niya na both maganda, nakita naman yung mga qualities, na-appreciate niya din yung kabaitan ng dalawa. Just that, dahil pareho silang umamin sa kanya, syempre nahihirapan siya o sinong pipiliin. Pero at least kinlaro niya na best friend lang talagang tingin niya. Pero somehow, dahil nga lagi na nakakasama, nakikitaan na din ng mga qualities na, pwede ko talaga maging jowa ito. Potential sila maging jowa. Yun, sa stage niya. Ako, talaga mahirap yung mga ganyan. Ang iniisip ko lang dyan, yung kung ano yung sasabihin niya, tapos sabihin niya, best friend na talaga. Ano kayang best friend na talaga ko. Ang masasabi ko sa inyong dalawa, best friend lang. Yun yung mahirap. Pero at least, para sa akin, kung magiging honest ka sa mga girlies na yan, at least walang masasaktan na parang may pinili over, kasi pag once, best friend yan so ayaw mo masira yung relationship na meron kayo. At the same time, kung may pipiliin kasi siyang isa, talagang, meron isang makaka-feel na left out, maka-question niya sarili niya, maka-compare sa sarili niya. Whereas kung siguro, sabi na talaga diretso, best friend lang, para hindi na umasa yung mga girls. Pero given nga na naguguluhan siya, paano niya siguro sasabihin? Kumbaga. Ang hirap naman magpa-meeting siya. So, pag-meeting na tayong tatlo. Tapos yung agenda natin, ito yung mga feelings niya sa akin, ganito, ganyan. Ang tindi kasi dito sa kwento, kasi hindi alam both side. Na nagsabi, umamin yung mga babae. So, parang nagsikret. Yung dalawang babae, nagsikret. O parang, hindi ko sasabihin kay Summer na gusto ko si Jason, baka anong sasabihin niya. Tapos ganun din si Summer, hindi ko sasabihin kay Jeneline yung na sinabi ko na kay Jason yung naramdaman ko. Baka anong isipin niya. So, mga ganun ba sa mga babae? So parang, pinoprotektahan din nila yung relationship nila, yung tatlo. Oo. Ayun nga, umamin sila pareho. Pero paano kaya yun? Kung sabihin na lang kaya ni Jason na pareho kayong may nararamdaman sa akin? Pwede naman,
dahil nga ayun hindi masaktan both, so mas better siguro na i-individual niya din kausapin. Pwede, Kasi o nga- ganun na lang, no? Kasi mahirap pag dalawang tao, hindi ka makafocus na mag-focus talaga sa dalawa na sabihin yung nga, i-clarify mo kung ano talaga ang feelings. Hindi naman necessary na rejection, pero it's like giving them the boundaries kung hanggang saan lang talaga yung kayang ibigay ni Jason. Yun. Although, masabi ko talaga mabait na person si Jason kasi nga, dalawang girls, pag best friend pa, nakitaan talaga siya ng potential. So, ideal man talaga siguro si Brother Jason. At dahil dyan, Brother Jason, sa'yo na ang corona. Siguro kamukha niya si Rico yan. Parang Ah, sa mga tindig ng klaseng ng lalaki. Kasi yung inano niya, Ashley. Yung mga oo, mukha as eh. your Ashley. So, So, pwede na na-mention si Jeneline kung Jeneline Mercado ba or what. Pero at least sinabi niya din, maganda at mabait din. So, may mga qualities din talaga to na na-appreciate sa mga friendship niya. Pero, yun, siguro ba maya, mag-share ako kung ano pa yung thoughts ko. Pero Sabi ni- napapashoutout sa akin. may ano dito, may nag-message, no? Si Orlando Ocampo. Hi! Kung pwede, pumili siya ng isa. Sino? para, ang para happy siya. Pwede rin, di ba? Pumili siya ng isa para happy siya. Kasi kung hindi siya pipili, tapos dalawa, hindi natin alam din, no? Malamang, pwede rin, no? Pumili na lang siya ng isa. Ay, maiiwanan yung isa. Pero pabayaan niya. Halimbawa, piliin niya si Jeneline. Jeneline, ikaw yung pipiliin ko. Ang gawa natin ng negative si Sam. Hindi, bawat naman nung ganun. Pero, dahil sinabi naman niya na wala naman siyang feelings, boy best friend na talaga yung kaya na i-provide sa dalawa. At least, para sa akin, if the time comes na, dahil nga wala siyang pipili sa dalawa, dapat maging klaro na siya at the very start, para hindi na umasa yung mga girlies na yan, at mag-maintain pa rin yung relationship nila. Tapos, si boy naman, kung darating yung point na maghahanap siya ng girlfriend, wag dun sa mga best friends na lang niya. Kasi alam niya masisira sila. Unless, mature na tumanggap yung either of the two, like si Summer or si Jeneline, kahit sino man yung pipiliin niya in the future, at least, makikitaan niya na mature na tumanggap ng rejection ng isa. Kasi at that age of 16 years old, medyo ano pa yan eh, parang cutie-cutie pa yung mga relationship na meron pa sila eh. Nandun pa sila sa mga Wattpad series, mga idealistic na dapat ganito, yung mga mala Jungkook, mga BTS, ng mga beauty standards. May mga ganun pa sila. Kala siya ng mga, yan yung mga panahon ng mga idol pa lang. Yes, mga aesthetic. Tapos may mga Mga pa yan, ideal guys din sila at that stage. So, Pero, believe din ako kay kay Jason eh. Kasi nakita ko sa niya, pinakita niya talaga yung edad niya 18, no? Nasa talagang lutong-luto na yan, yung 18 na yan eh. So parang hindi niya rin sinunggaban yung isa sa kanila. which is good. Hindi siya na-take advantage sa ganong relationship. Like, imagine mo, nasa hospital siya, pinantayan ni si Summer, like, diba, from to the rescue to, nakita, potential talaga, mabait si brother. Kasi nga, diba, sinamahan niya sa hospital, hindi niya kilala, ni-rescue niya, hindi niya kilala. Tapos, yun, na-meet niya si best friend. So, for sure, siguro, si Summer, feel ko na develop na yun si Summer, nagkaroon na siya ng feelings. Doon pala sa hospital. Kasi nga, syempre, ikaw ba naman parang meron kang knight in shining armor. Parang ganon. I'm a damsel in distress at may superhero nagligtas sa akin. Yung mga ganon-ganon na mga, Kaya nga. yung mga, makita sa mga K-drama, mga ganon. Talagang napapaslow mo siguro Duda yung ko rin. mundo nila. Duda ko rin. Ito si Jason. Ginamit niya yung technique niyang ganitong pang sayo. Hindi naman siguro. Pero, totoo. Ano naman. Pero maganda kasi nag-group date din sila. Hindi siya exclusively na parang kumaalis sila. Hindi naman niya nabanggit. Pero, even na kasama si Summer at Jeneline, at least, pinapakita niya na pantay yung pagtingin niya sa dalawa. Like, treatment niya sa dalawa. Wala siyang pinapaburahan. Nako, Jason, talagang parang piningwit ka. Imbis ikaw yung pumingwit, ikaw yung napingwit ng dalawa. Siya yung napingwit, di ba? Oo. Pero, hindi din siya basta-basta na relationship kasi ayaw. Pero may relationship na sila, kailangan ingatan niya yan eh. Kasi pag once, sayang din yan eh, nagkaroon na sila ng relationship, magkaibigan, so hindi natin alam kung ano na yung pinagadaanan nila, no? So, talagang matibay na to eh. So, pwede sigurong yung suggest mo kay Ina na pwedeng mag-usap silang tatlo, no? Usapan nila eh. Uy, ano ba yung ginawa niyo? Umamin kayo pareho.
Ang hirap naman i-confront ang gano'n. Tigil kayong dalawa kaya kayo mag-best friend tayo. Walang talo-talo, charot. Pwede talaga ba iwasan yung mga Ganito yun, ganyan? aaminin ko sa inyo. Bakla rin ako. Hoy, wag! Wag naman sana, lalaki gusto ko. Impas ang duwa, oy. Di tayo talo, Kaya pero totoo, siguro pwede na talagang gawin is masinsinan niya kausapin yung bawat isa. Unless meron na siyang nararamdaman sa bawat isa, pero takot lang siyang umamin. Yun yung mas critical doon. Kasi kung yung problema lang niya is paano niya sabihin sa mga girlies na hanggang boy best friend lang yung kaya niyang ibigay sa dalawa, possible dyan. Possible naman niya sabihin yun na masinsinan sa bawat isa. Like, pag-set up siya ng meeting sa isa, kay Jeneline, isa din kay Summer, sabihin niya na ito yung reply ko sa inyo. Parang I treasure the friendship na meron tayo, ganun. Pero hanggang boy best friend lang. Pero doon talaga mas complicated. Kung meron na talaga siyang mas isang nagugustuhan, doon na talaga. Ready na ba si brother sa ganun? Kasi kung talagang may nagugustuhan na siyang isa, talagang ihanda niya yung self niya na eventually may masasaktan at may Yun, tama. May isa siyang pipiliin. Which is, yun na lang talagang reality. No. Depende na lang yun sa kung sino yung ma-reject. Ay, hindi naman ma-reject. Depende na lang kung sino yung pag-iwanan. Tama. Hindi magiging bitter yan or either magiging bitter yan o talagang maglalaylo. Talagang didistansya. Mahirap yun, no? Pero sa napansin ko rin, sa edad din ni Jason, parang siya yung parang matured siya eh. Kasi makikita mo doon, hindi niya ginagrab yung opportunity. Oo, at least hindi na time. Grabe kasing ganyan eh. Alam mo, ang case sitwasyon number kasi 2. nila, hindi alam ni Summer na may something si Jeneline. Tapos si Jeneline di rin. So pwede niya gawin yun. So, tapos pwede niyang sabihin sa dalawa, sabihin kay Summer na, huwag mong sabihin kay Jeneline na tayo na. Nakakagawa. Tapos sabihin niya rin kay Jeneline, huwag mong sabihin. Ganon. So pwede niya, pero nakita natin sa age na 18, no? Talagang kaiba talaga eh. So, iba din talaga yung moves niya. No? Naging maingat siya. Kasi napansin ko rin sa situation na dyan, is talagang inisip niya talaga na best friend niya talaga yung dalawa. I think yun yung talagang Kasi pag iba kasi pag may sobra ka ng nararamdaman, pipili ka talaga eh. Pwede mo sabihin kagad, gusto ko si Summer. Ganun lang yan eh. Pero depende din kasi, 'di ba? Kung nabanggit niya din kung talagang kagaya sa na ibang lalaki, pwede talagang sunggaban yung opportunity na. Pwede niya. Parang ideal girlfriend din naman mga friendship niya. Pero yun nga. Wag lang sana Ate Jules na bakla siya. Hindi. Hindi yan. To the rescue nga yan. Night in Shining Arbor yan si Brother Jason. Kaya, Iba rin, oo. Talaga So, yun, no? Talagang, ang masasabi lang namin, sa'yo, Jason, talagang, ingatan mo yung friendship mo sa dalawang yan. Talaga, kung yung gusto talaga nilang sagot, katulad ng sinabi ni Ate Jules, kausapin mo sila isa-isa. Both sides sa kanila umaamin na eh. So, ang gagawin mo ngayon is kausapin na lang sila. Tungkol sa naramdaman mo rin, honest na feelings mo sa kanila. Pero sinabi mo naman sa sulat is meron lang konti. So, parang hindi basehan yun. Diba? So, parang best friend talaga. Nakikita ko sa'yo parang best friend mo nakikita sa dalawang to eh. Mag-update ka sa amin, Brother Jason, na kung sakaling may napupusuan kang isa talaga. Kasi yun, mas complicated talaga yun. Lisod yun. Mahirap yun. Kung talagang may napupusuan ka, talaga mahirap yun na situation. Pero sa kanya, sa sulat, parang kunti lang eh. Meron siguro siyang kunti. Pero kung pwedeng ligawan niya, yung mga babaeng yun, parang typical na pang girlfriend. Maganda siguro talaga. Automatic talaga yun na parang for sure, madali siyang masagot. Pero yun nga, dahil best friend kayo, parang dahil sobrang comfortable na kayo sa isa't isa. Pero kahit ganun, para sa akin, maganda yung relationship ng yung mga romantic partners talaga na nagsimula sa friendship. Pero yung ganitong klaseng friendship talaga, medyo mahirap talaga siya, medyo complicated. So, kung ako man, kung darating yung point na maghanap ka talagang jowa, maghanap ka na lang ng iba. At least both sila, may experience sila ma-reject. I mean, may experience talaga nila na hindi sila yung gusto mo. Pero happy ka for them. You're happy to keep them as your friends. Kasi pag nagjowa kasi kayo,
Halimbawa, may pipiliin siya kahit isa sa kanila. Darating at darating yung point na pag nag-aaway, sino ba yung... pag nag-aaway, so syempre, like for example, kung si Summer yung piliin niya, pag nag-aaway sila ni Summer, dahil may girl best friend siyang si Jeneline, doon si Jason, pwede siya makipag-usap kay Jeneline. Tapos si Jeneline, alam natin na may feelings kay brother Jason, baka pwedeng, alam mo na, may nagpo-fall sa gano'n, mapa-comfort na mga ganyan, which is, kasi nga yung emotions ng mga teenagers, medyo ano pa sila nawawala yung pagiging logical nila. So, yun, na-overpower sila ng mga emotions nila. Or kaya vice versa, kung si Jeneline yung pinili niya, tapos medyo nag-away-away sila, pupunta si Jason sa girl best friend, tapos alam natin si Summer may gusto din kay Jason, so mas maging complicated yung lahat. So para sa akin, it would be best talaga na mag-best friend na lang muna kayo. Tsaka doon naisipin yung love life na yan. Mag-graduate muna kayo ng senior high. Oo. Kaya maghanap na lang sila ng ibang jowa. Tama. Kasi pag nag-break yan sila, for sure, hindi na yan masyadong magkakailangan na din. Ang tanong, Jason. Yes. Nasa iyo ang tanong. Kung may feelings ka ba talaga sa isa sa kanila? Yun talaga. Kaya, yan yung isang bagay na pag-iisipan mo ngayon. Pero kung na-feel mo ngayon is best friend mo lang talaga sila, mas maganda maging honest ka. Ngayon pa lang, sabihin niya na. Sabihin mo na yun sa kanila. Oo, sabihin mo sa isa-isa sa kanila. Best friend lang. Sabihin mo na. Yun ang talaga yun. Kung anong gusto mo. Yun o. Kailangan sabihin niya yan. So yun lang yun, Jason. May nagpa-shoutout dito. Shoutout si Selvis the Twin. Shoutout DJ Jazz sa pinakamabait mong kaibigan. Selvis the Twin from all the way from Utah. Hello. Okay, important tayo. Grabe, may important tayo. Baka mayroon kang gustong i-shoutout dyan, Ate Jules. Well, shoutout po sa Tiongka and Shires family po dito sa Davao. Yung mga friends ko po. Yan, yung mga members po dito sa second ward. Yung mga friends ko. And Magtanong family sa Aklan. Lapit sa Boracay. Yun. At yung Salam family, Pereira family. Yun, mga friendship ko. Tsaka, Noynay family po ng Cagayan de Oro. Yun. Noynay family sa Cagayan de Oro. Oh. Sabi ni Sister Orlando Ocampo, shout out po from Marikina. Hi Hello po. Hello from Marikina. Kumusta po kayong lahat dyan? Mura po bang gas dyan sa inyo? Yun nga, penging gas. Parang mura ata dyan sa Manila. Ewan ko lang. Sana maging better na din talaga yung yung economy. Sana nga para makapunta kami dyan. Nagplano na kami. Oo, excited na din namin sa opening ng Davao Temple. So, medyo busy na din si Ate Jules nyo. Sa opening ng Davao Temple. So, sana makapunta po yung lahat. Yun, advertise ko na lang. March 26 to April 10 po. Yung Temple open house. Open po siya sa public ng gustong pumunta at bumisita kung ano yung meron sa loob ng temples po ng mga members ng the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. So, punta po kayo. And soon, meron din pong Cagayan de Oro Temple. Alam ko, meron din Bacolod, Naga. Yun, marami na din temples. So, sana makabisita po kayo. Oo, tama yun. Bisita tayo dyan. Sana bumaba na yung presyo ng gasolina. Try mo kayo, DJ Jazz, i-bike mo yan. Siguro pagkarating mo dito ng Davao, nag-lose ka na ng 10 kilos. Sa mukha. Ayun po sa ating mga brothers and sisters na gusto pong magpadala ng iyong kwento. Ipadala nyo na po dito po sa ating programa nga Dare DJ Jazz and Ate Jules at sabay-sabay po namin yung babasahin po sa ating programa. Pwede na nyo po i-send po dito po sa ating Facebook talaga po. Dito po sa Facebook po na DJ Jazz. Oo. So wag na po kayo mahiya. I-share nyo na po yung inyong mga kwento. At salamat din kay Jason sa nagpadala natin. Thank you marami Jason. Sa yung tiwala na isinare mo yung love mo. Sa iyong kaibigan. Mapagbahal si Brother Jason. Matulungin, mapagmahal, makonsiderate sa feelings ng mga best friends, maalaga. Parang nurse ato siya. Nurse ba? Hindi na mention. Pero at least parang given na marunong siya mag-assist, hindi siya natakot na tumulong. Duguan daw Sabi niya, duguan, di ba? Oo. Hindi lahat kayang sumuong sa mga ganyang sitwasyon Natatakot yung iba. Kahit ako. Anyway, si Ams Reyes, best friend mo lang sila. Yes! Yes, best friend lang talaga. Baka meron kang gustong sabihin kay Brother Jason natin na nagugulo ka dahil dalawa sa kanyang best friend ang nagpakita na
nagsabi, umaamin na ka ng mga pakiramdam, yung mga feelings kay Brother Jason sa naguguluhan po ng ating letter center ngayon. Best friend mo lang sila. Yes, best friend! Buti ka, hindi siya nag-take advantage, no? Kaibigan. Kasi kami pwede mag-play ng mga music po dito sa mga nakikinig kasi baka makapiright po tayo. So, kanta na lang po si Pinapakinggan mo ba yung live natin? The Jules. Pinapanood mo? Oo, pinapakinggan ko siya pero naka-mute lang sa side ko para hindi nyo marinig yan, mag-feedback. Hindi ba? Pag matapos ng live natin, may mga... Oo, binabasa ko yung mga Binabalikan comments. ko yung 1 natin, yung 2, binabalikan ko eh. Oo, kahit Natutuwa. ako din. Pinabalikan ko din siya minsan kasi may mga portion talaga na, no? Tapos may additional insight ka pang gusto sabihin. Tama nga. Katulad ngayon, di ba? Pero yung mga problema ni Jason, kaya na yan. 18 years old na yan eh. Bata pa kayo, wag masyado ma-pressure. Kumbaga Isipin nyo lang muna ang presyo ng gasolina sa time namin ngayon. So baka, Huwag mo na kayo mag-asawa kasi mahal pa. yes, wag muna. And Mahal just from pa, now, hindi nyo alam magkano na lang yung bigas, kilo na bigas. Uy, alam mo Ayun. ba, tataas daw sila eh. Next week daw, tataas ng bigas daw eh. Tataasan na naman nila. Expected talaga yan. 30 pesos daw yung patong. Naku. Paano na lang tayo neto? So, ibig sabihin, Balik na tayo ang bigas probinsya. ngayon, 60, 62. So, dagdagan ng 30 pesos, nako. Oh my God. Kahit bigas na mais sa probinsya, magmamahala na din. Balik na tayong probinsya neto. Kain na tayong kamote tsaka saging. Sa mukha. Oo. Alright, so thank you po na marami. Ate Jules, maraming salamat sa time mo, no? Talagang, Buti at nakahabol least, ako. nakahabol, Kasi kung hindi ka nakahabol, si Lolo Coco yung kasama ko. Ay, Oo nga. pakinggan muna natin si Lolo Coco kasi nga Alam mo, Ate Jules, kung hindi ka pumasok, ako yung papasok. yun alam talaga. niyo Kaya naman, ka muna ako- Lolo Coco. Enjoy mo muna ang retirement mo, ha? Siyempre, Diyan ko. Ikaw na muna yung kasama ni Didi Jazz. Pero pag Yes, ikaw ay Lolo mag-absent, siyempre, talagang ako ang kapalit mo. Backup Lolo Coco. O yan. Sige, so sa ating mga brothers and sisters, thank you po na marami sa iyong panonood po Yan. at sa oras po na panonood po sa programa mo namin. Pwede nyo po mapanood ang aming live sa YouTube. I-search nyo na po Yes. Liahona Radio at Dear DJ Jazz and Ate Jules. At makikita Yes. nyo po yung ating mga previews episode po, brothers and sisters. Bilis ng oras. So, padala lang kayo ng sulat at babasahin po namin yan sa programa po namin. Meron ka bang gusto i-plug? Yes. Ate Jules, wala na? Wala na, pero yun nga po huwag niyo po kalimutan, Davao Temple opening po. Mhm. Baka po, pwede po kayo makabisita. Yun, Yan. See you around. Okay po, thank you na marami. Bye-bye po sa ating mga brothers and sisters. Bye! Always ingat po, brothers and sisters. So, huwag nyo na yung Ayun po. pag-isipan yung gas na yan. Bababa din yan. Pag-pray na lang po natin yan, ha? Bye! Bye po. Mga kwento ng pagmamahal, sakit at pag-asa, may halong tawa at pasabog na kwento. Dito lang sa Dare DJ Jazz and Ate Jules. Ano pang hinihintay mo? Ipadala na ang iyong kwento ng love story mo. Dito lang sa Dare DJ Jazz and Ate Jules. DJ Jazz and Ate Jules sa Liahona Radio. Dear DJ Jazz and Ate Jules sa Liahona Radio. Dear DJ Jazz and Ate Jules sa Liahona Radio. Say yes
Hello, brothers and sisters. Ako po si Flo. Kayo po ay nakikinig sa Lea Honor Radio, The New Bukan. Hi brothers and sisters, ako po si Daniel Alia Langzon from Tiboli Branch, Marbel District. Kayo po ay nakikinig sa Layahana Radio, Tunog Lokal. Mga kwento ng pagmamahal, sakit at pag-asa, may halong tawa at pasabog na kwento. Dito lang sa Dare DJ Jazz and Ate Jules. Ano pang hinihintay mo? Ipadala na ang iyong kwento ng love story mo. Dito lang sa Dare DJ Jazz and Ate Jules. Ang programang ito ay atid sa inyo ng GutGuard Symbiotic Plus.